Hello, hi, and welcome to another video dito sa Mimita Chinita channel. And if you are new to this channel, please do not forget to hit the subscribe button and syempre, i-like nyo na rin tong video na to. In this video, I'll be giving you 6 ways on how you can earn in social media in 2024 para at least alam mo alin ba yung tatahakin ko and paano ba ako magsa-start. Number 1, affiliate marketing. So, I think ito ay isa sa mga pinakamadali, lalo na kung wala kang budget. Ang madalas mo lang na gagawin dito is magpili ka kung saan ka magre-register na affiliate marketing. Meron dyang Shopee, Lazada, with Zalora, Clickbank, marami yan. Kailangan mo lang talaga silang i-research. Ang maganda dito, sinabi ko na kanina, kung wala ka masyadong budget, hindi mo naman kailangang maglabas ng pera. But, isa pang kagandahan, kung mahilig ka mag-online shopping, more or less, ginagamit mo na yung product na magiging affiliate ka para talagang honest din yung review mo and makikita talaga ng tao na ginagamit mo yun. The more that they will likely to buy kasi nga, honest yung review mo, honest yung contents na ginagawa mo. Number 2, digital product. So, isa pa to sa mga madadali kasi hindi mo rin kailangan maglabas ng kahit ano. Like, for example, ako, I plan to become an author. And sabi nila, hindi naman daw ganun kalaki ilalabas na pera. Yes, hindi nga ganun kalaki. But the thing is, maglalabas ka pa rin ng pera. And syempre, yung marketing pa ng book na bala ko, that's also another expense. Pero, kung ikaw ay kilala ng writer or at least talagang may mga tao ka na or authority ka na on writing, marami na nakakilala sa'yo, selling digital products is another way for you to earn money in social media for 2024. Actually, kahit doon pa man, ang pagbebenta talaga ng digital products is madali na or ginagawa na rather. Ang maganda pa dito is, hindi lang e-books ang pwede mong ibenta as a digital product. Marami na sa mga gamers, di ba, nagbebenta sila ng kung ano-ano. Tapos, yung mga coaches, nagbebenta rin sila ng like webinars. It's a digital product mga kurso, ganun, mga master classes. That's also another way for them to earn. Number 3, offer services. So, ito usong-uso, 'di ba? Madalas kapag simpleng mag-search ka lang sa Facebook, sa Google or whatever, mag-search ka lang ng kahit anong hobbies mo, eventually may magpa-pop up sa feeds mo ng isang taong hindi naman sikat pero nag-offer ng service. Let's say for example, naging interesado ka on public speaking. Magugulat ka na lang bigla may mga sumusulpot na dyan na tao na authority pala sila or they are offering services na matutulungan ka kung paano ka magiging public speaker, pwedeng paano ka maging mas confident, paano yung pag-create mo ng mga speeches mo para mas effective ka talagang public speaker. And hindi lang naman bastang social media consultant or virtual assistant ang services na pwede mong i-offer at i-promote sa social media. Let's say, for example, you're a fitness coach, pwede kang gumawa ng mga contents and eventually, you can also get some clients, diba? Kasi they would like to work with you one-on-one, hindi lang basta napapanood ka nila sa contents na ginagawa mo. Ito, usong-uso ngayon at feeling ko, mauuso pa siya lalo at lalaki pa siya bilang industry sa mga darating na taon or at least sa 2024, ang pagiging UGC. So, nagtatanong sila, ano ba yung UGC? Kasi madalas nakikita ko nga yan ito yung tinatawag na user-generated creator. So, ang dami ngayon yan, lalo sa mga nagte-TikTok, pinapakita lang nila yung mga lugar na pinupuntahan nila or mga gamit na ginagamit nila, nagpe-present sila kung paano na ginagamit yon para siyang review and in a way, a tutorial. Kaya yung mga tao naman, talagang pinapanood yun. Kasi syempre, like ako for example, madalas yung mga binibili ko for some reason wala na silang instructions and I have to research on how to use it or minsan how to troubleshoot it. At syempre, mapapanood mo kahit saan mag-type ka lang sa Google, may lalabas ng YouTube video, may magsasuggest na on TikTok, sa Facebook, or minsan sa Facebook mismo may mga magpa-pop up na kasi nga na kita na nag-search ka on it, diba? So, ang madalas kong mga nakikita yung mga UGC. Sila yung mga users na, hindi pa sila bayad. These people, lalo na kung mga nag-umpisa ka pa lang, madalas ang in-offer sa kanila is cross deals. Pero eventually kapag matagal-tagal ka ng UGC and the brands will see your value as a creator, they will offer you
actual monetary na kapalit sa ginagawa mong content. So, same thing, medyo mag-uumpisa ka talaga sa cross deals lang, pero gandahan mo lang, huwag kang susuko, tuloy-tuloy lang, and eventually, magiging steady na yan na side hustle. Syempre, another career is improve sales, especially if you have a business. So, hindi siya actually career in social media, but it's a way for you to earn more, lalo na kung medyo established na business ka na, kaso may mga audience ka pang hindi natatap, and kapag natap mo yung audience na yun, makakadagdag talaga siya ng revenue. And lastly, ito yung pinakauso, at kahit noon pa man, 'di ba, ang monetization. Before, YouTube lang yung nagmo-monetize, and medyo mahirap pa yung process niya kung paano ako mag-monetize. Ngayon, even Facebook has it, and I believe Twitter, meron na rin siya. So, halos lahat na ng social media platform, meron ng opportunity for you on how to monetize. At hindi lang yung bastang because a brand will discover you and then will offer to pay you by creating contents, by promoting their products. No, hindi na lang siya basta-bastang ganun. Talagang yung mismo mga platforms na magbabayad sa'yo. Ang bagay lang is kailangan mo maintindihan kung paano ba yung monetization program nila. So, those are the 6 ways on how you can earn and also increase your revenue when it comes to social media. And sa tingin ko, mag-i-increase pa yan in 2024. Itong mga ways na to, patuloy silang lalaki. Kaya dapat, if you want to get your share of the pie, alamin mo kung paano nakikita dito. And sabi ko nga, follow, subscribe me, and kasi ito yung pag-uusapan natin the whole year round. So, tell me in the comment section also, saan ka pinaka mas interesado para alam natin kung ano yung susunod kong mga videos na ifo-focus. Kasi ako, personally, I am working on monetization and affiliate marketing kasi a lot of content creators talagang sa affiliate marketing nag-start para mas lumago yung kanilang followers, engagement, and syempre authority na rin when it comes to the niche that they have chosen. If you find these tips useful and you are already thinking about on starting 2024 with your social media career or online business, make sure to also check out yung live stream ko on the reality of being a content creator kasi para na rin maset yung expectation mo ng tama kaysa mag-expect ka na by next year kikita ka ng limpak-limpak na pera from social media and then you decide to quit your career or steady job. So, biglang it doesn't work out. Sisihin niyo pa ako. So, but please make sure to check out that video. Again, do not forget to hit on the subscribe button, paki-like, paki-share, and I'll see you on the next video. Thank you so much for watching. Bye!